Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot. It's another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid for this reading. Spirit guys, send me messages. Anong love connections ito, lessons in life, and guidance ang ating mababatid for this reading. Mga aral at gabay sa buhay pag-ibig, lessons in life, lessons in love, spiritual growth, guidance, ang naisin ninyong ipabatid. The Chariot, Nine of Wands, Four of Swords, Six of Wands, Temperance, Five of Wands, Ace of Wands. Kuha tayo ng isa pa, bottom of the deck, Tower. Tower, Five of Wands. There's too much conflict na nangyari sa relationship mo. Ibig sabihin yan, sobra nang magulo ang inyong pagsasama ng person mo. Parang araw-araw na lang, hindi natatapos yung araw na yon nang hindi kayo nag-aaway, nang hindi kayo nagkakagulo at matindi na talaga ang inyong pinag-aawayan. Malakas dito ang third party. Yun yung nafe-feel ko. Yun yung nasisense ko dito. Too much ang third party dito. Kasi parang dami ng taong involved. Five of Wands. Naapektuhan na ikaw, pamilya mo. Naapektuhan na yung mga taong nasa paligid mo na may malasakit sa'yo. Maybe because alam nila yung person mo ay matagal ka nang niloloko. Nasa umpisa, nagbubulag-bulagan ka, hindi mo pinapakinggan yung mga nagsasabi sa'yo. Hanggang ikaw na mismo yung nakahuli, ikaw na mismo nakaalam, nakapagtanto sa sarili mo ng ginawa ng taong yon. Kaya wala na, totally wasak na ang inyong pagsasama. Parang ayaw mo na lang masyadong isipin pa, pagod ka na. Wala na wasak na Parang hindi na siya mabubuo ulit. Yung dati ninyong pinagsamahan ay hindi na muling maibabalik. Then dumating yung time na maaring nagkahiwalay na kayo ng person mo or yun na yung dapat mong gawin kung nadya ka ngayon sa kasalukuyang sitwasyon. Then Nine of Wands, you try to be more protective now of yourself na hindi mo nahahayaan na mangyari ulit sa'yo yung mga bagay na yun. No, parang you will now know how to shield yourself from that kind of pain. Paano mo malalaman yun, di ba? When someone is there, have interest on you, kikilalanin mo munang mabuti at hindi ka agad papasok sa isang commitment. Kasi parang nasisense ko tong nakaraang relationship na to or etong magulong relasyon na to is just yung mabilisan, yung parang biglang bugso ng damdamin, tapos hindi mo na mapigilan, yung mga ganong bagay na, di ba, without kilalanin mabuti tong taong to or na bago ikaw is ang dami rin naman palang ganon din yung ginagawa niya. Pero this time, you know how to protect and to set boundaries. Especially do sa mga taong lumalapit sa'yo, have interest on you, na mas kilalanin mo na silang mabuti at hindi ka agad papasok sa isang commitment. You will now have more patience. You will be more patient na pagdating sa love. Hindi ka na nagmamadali ngayon sa isang relasyon. Then, merong Ace of Wands dito, meaning merong uusbong na
isang passionate relationship dito. Isang, sabihin natin, someone who is very, ayan o, yung the chariot na to, siya yung someone na talagang nandyan, porsigido, na makilala ka, na makuha muli, na magtiwala ang puso mo. Siya yung someone na talaga mag-o-offer sa'yo ng, ayan, yung flower dito is just an energy of love. And yung pinapakita siya yung chariot na dala-dala niya, tapos ano pa, hawak niya yung pentacles, hawak niya yung wands, hawak niya yung sword. Parang gagawin niya ang lahat para makuha niya ang iyong kasagutan at talagang mapamahal ka sa kanya. Ibig sabihin, papakita at paparamdam niya sa'yo na seryoso siya sa'yo. Seryoso siya, nabigyan ka ng isang relasyon na deserve mo. Seryoso siya na makilala ka ng lubusan. Seryoso siya sa'yo. Diba? And kapag binigyan mo ng pagkakataon itong taong to, 6 of Wands lumabas dito, it will be a successful relationship this time. Ibig sabihin, hindi man naging matagumpay ang relasyon mo sa nakaraan, but this person will give you a kind of relationship that you deserve. The kind of relationship na talagang yung hangad ng puso mo, di ba? Yung ikaw lang, yung talagang masasabi mo, you will feel so much love, you are so much blessed with this person. Ayan, lumabas yung the lovers dito. And Page of Swords. Page of Swords dito, ibig sabihin na magiging mapayapa ang isipan mo because there will be clarity na this person has good intentions para sa'yo. At magiging lovers nga kayo. So, etong lovers na to, maaring etong taong to, ang soulmate mo. Siya yung someone talaga na being patient ka sa love, tapos tumating tong taong to, which is, masasabi natin yung parang matagal mo na siyang kilala, na magaan yung pakiramdam mo kapag tuwing kasama mo siya o nakakausap mo siya. Diba? Yung parang you are connected in mind, in spirit, in your soul. Kaya maaring siya yung soulmate mo. At successful ang magiging relationship ninyong dalawa. Minsan ganoon naman talaga kapag nagdaan tayo sa isang relasyon, sa mga susunod na mga taong gusto magpakilala sa atin, we set boundaries. Dapat naman talaga. No, pero, and we must be patient pagdating sa love. Huwag tayong magmadali na porket wala kang karelasyon ngayon. Tapos mga kaibigan mo meron. Tapos ikaw mag-isa ka lang or single ka, di ba? Parang you feel pressured. No. We have our own timeline. Kaya huwag kayong magpapapressure sa mga kaibigan o kamag-anak na sasabi, bakit single ka pa, di ba? We have our own timeline. At kapag pinagdasal mo talaga ng gusto at minanifest mo yung ganitong klaseng pagkatao ang magiging next relationship ka, relasyon mo, it will happen, especially when you believe. No, kaya ito, darating talaga tong taong to sa buhay mo. Attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Yan, when you just enjoy yourself, no, di ba kahit single ka ngayon but you enjoy your life, you are grateful to your life, you attract romantic love. At ito yung nangyari dito sa taong to, na-attract mo tong taong to. And maybe this person will be your true love. At mangyayari niyan, you will enjoy your time together. Mauuwi ito sa isang committed relationship at syempre honeymoon. Yan.
No, so you will find your soulmate, you will meet your soulmate. Just believe in love, be patient in love. You will attract romantic love. Maybe this is the true love, and you will just enjoy time together. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.